identifying divine priority. Pagkilala o makita natin kung ano yung mga divine na priority na inilatag ng Diyos para sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi lang kung ano yung nais natin o iniisip nating priority sa buhay natin, kundi nais nating ma-identify kung ano yung divine na priority para sa buhay natin. But first of all, very quick na review, what is a priority? A priority is something that you think is more important than other things and that needs to be done and dealt with first, ayon sa Webster. So, yung pangunahin, ika nga, na sa tingin mo ay mas mahalaga kaysa sa iba, na dapat mong pagkukulan ng pansin bago ang iba. So, dapat mong unahin, priority. Another thing is a thing that is regarded as more important than another. So, ang priority ay isang bagay na tinuturing mo na mas mahalaga kaysa sa iba. That's a priority. At tinalakay din natin nung nakaraan the importance of having the right priorities in life. Ang kahalagahan kung bakit dapat tayo magkaroon ng tamang priority, kahit na tama pa lang, hindi pa divine. Tamang priority or right priorities in life, it's because your priority, yung itinuturing mo mahalaga, dapat unahin kaysa sa iba. Your priority, what you regard or believe as the most important, sets the direction of your life. Whether you believe it, you will agree with me or not, kung ano ang tinuturing mong mas mahalaga para sa iyo, yun ang magsiset ng direksyon sa buhay mo. Right? Doon mo gugugulin ang lakas mo, ang pananalapi mo, ang talento mo, ang oras mo, doon mo gagamitin. Kasi itinuturing mo ito, isang bagay na ito na mahalaga sa iyo. Right? Again, isa pa, the importance of having the right priorities in life is, your priority is what will drive your life. Ito yung mag-drive sa buhay mo. It will be the basis of your pursuit. Ito yung magiging basihan kung ano yung nanais mong marating sa buhay. Right? Yung ano mong gustong gawin mo. Magkukote ako, kinote na natin ito nung nakaraan. Review pa rin ito ng kote. Sabi ni Eric Zorn, don't waste your breath proclaiming what's really important to you. O tatagalogin natin, sabi niya, huwag mo na daw sayangin yung salita mo o hininga mo, huwag mo nang don't waste your breath proclaiming what's really important to you, kung ano mas ang mahalaga sa iyo. How you spend your time says it all. Right? Kung paano mo ginugugol ang oras mo o ang panahon mo, yun na yun. Yun yung magsasabi kung ano ang mahalaga sa iyo. Huwag mo na isayangin yung sinasabi mo na, ito mahalaga sa akin. Huwag ka na magsayang noon. Titignan na lang natin kung paano mo ginugol ang panahon mo. Right? Makikita mo, yun yung priority mo. So again, naitanong ko na ito ng mga nakaraan. Sa bawat araw, saan most of the time, we have 24 hours, pagpalagay na meron tayong 8 hours of sleep, 16 hours na natitira, saan ito nagugugol? Hindi na natin tatanungin, anong mahalaga sa'yo? Anong priority mo? Tingnan na lang natin kung saan mo ginugol. Yung 16 hours na yon, most of the time, saan mo itong ginugol? Yun sa tingin mo ang mahalaga sa'yo. Right? Ayun doon sa quotation na yon. Ang sabi ni Larry Widget, sabi niya, go to your checkbook and see what you spend money on. Kanina yung time, ngayon naman money. Right? Go to your checkbook. Tingnan mo, kung wala man tayong checkbook, halimbawa, wala man tayong checkbook. Tingnan mo yung history ng GCash mo. Amen. Tingnan mo kung saan nagpunta. Go to your checkbook and see what you spend your money on. In an instant, you will know what's important to you because your money goes toward it. Right? So makikita mo na kung saan napunta ang higit na pananalapi mo, yun talaga ang mas mahalaga sa'yo. Amen po ba? Magtatanong ako na medyo personal na tanong. How much of your finances this year napunta sa kaharian ng Diyos? How much of your income mo for the year, halimbawa,
Gaano dito, ilang portion nito, o ilang percentage ang napunta sa local church? Ang napunta sa para na gamit sa kaharian ng Diyos? How much? Kasi yun yung magpapakita kung alin ang mahalaga sa atin. Now, mentioning yung dalawang quote na yun, kung babalikan ang taong 2024, kung ano babalikan natin ang taong 2024, kung saan natin ginugol ang majority ng ating time, treasure, money, and talent, saan ito napunta? Ay konting evaluation lang ng konti. Babalikan natin halimbawa yung 2024. Saan napunta saan yung majority ng ating oras? Saan napunta yung majority ng ating pananalapi? Saan napunta yung majority ng ating kung saan tayo magaling yung talent? Ay, saan siya napunta? Of course, maaaring iba sa atin na gamit sa pagtatrabaho natin yung ating mga talento. Amen. But did you ever thought of volunteering, mag-volunteer naman sa church para magamit din ang ating mga talent sa kung saan nagpo-produce tayo at nagiging kapakinabangan ito para sa kaharian ng Diyos? Amen. Narito pa po ba kayo? Amen. Amen. This year, ito yung aking plead naman sa bawat isa sa atin, an encouragement. This year, let me plead with us sa atin as a church, sa inyo personally, at maging sa akin, ang plead, ang encouragement, ang exhortation ko sa atin, let us make our personal relationship with God our first priority. Hindi ko nais takutin kayo, pero nabanggit ko na, we don't know what lies ahead in 2025. We don't know. Ano man ang mangyari, hindi natin alam kung anong mangyayari, pero alam natin na hindi tayo pagkukulangin ng Panginoon. But we don't know. Noong kahapon, pagpasok ko sa Starbucks, kasi hindi normally ganun yon. Pagpasok ko kahapon sa Starbucks, ang daming tao, parang halos wala ka ng maupuan. Ito yung in-impress sa akin ng Panginoon sa heart ko. Some people live life without sense of purpose. Tinitignan ko lang yung mga tao. Tinitignan ko yung mga kabataan, nag-uusap, masaya. Pero ito yung parang narinig ko lang sa heart ko. Some people live their life without a sense of purpose. Parang nabubuhay lang na parang hindi mo alam kung anong purpose. Right? Some think of their purpose. Ang iba naman parang iniisip nila, ang purpose nila is just to study, mag-aral, to work. Pagkatapos mag-aral, halimbawa, magtrabaho, to have a family. At pagkatapos may pamilya na, halimbawa, may niligawan, nagkaroon ng pamilya, raise children. Kapalakihin yung mga bata, and then get old. Nung matanda na sila, kapag matanda na pag matanda naman na sila, dahil pagpalagay na nakapagtrabaho, tapos sabihin nila, enjoy life. Kasi matanda na tayo. But without even thinking of what is the purpose of life. Ang iba naman, to some perhaps, ang purpose na iniisip nila is to serve in the government. Maglingkod sa government, magtrabaho, run a business, and be wealthy. But people don't have a sense of a divine purpose. Pero kung tatanungin, ano ang purpose ng buhay? Ang purpose, what is your life's purpose? Why are you alive on earth today? Para sa akin, isi-simplify ko, for me, kung isa-summarize ko ang purpose, ang meaning ng buhay, ang purpose ng buhay is this: to walk with God and to live for God. Or to walk with God and live with God. Ipinamumuhay natin ang buhay kung paano tayo nilikha ng Diyos, na ipamuhay natin
ang buhay kasama ang Diyos. Ang title ng ating pong tinatalakay sa umagang ito is Identifying Divine Priorities. Makukuha natin, tingnan natin, papaliwanag ko sa inyo further. So Genesis chapter 1 verse 26 to 28, ganito ang ating mababasa. Genesis chapter 1, so buksan na natin sa Genesis. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon sa ipapawid at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. At makikita natin doon na ang tao ay nilalang ayon sa larawan ng Diyos. Amen. Ayon sa wangis ng Diyos. Bakit sila nilalang ayon sa wangis ng Diyos? Sapagkat nais ng Diyos na magkaroon ng fellowship. Nais ng Diyos na ibahagi niya ang kanyang buhay sa tao na kanyang lilikhain. Sabihin nga po natin fellowship. The purpose of creation was for fellowship. Bakit tayo nandito sa mundo? Sapagkat nais ng Diyos na maka-fellowship tayo. Ano ang ibig sabihin ng fellowship? Ang word na fellowship, sa Greek word, yung koinonia, so ang ibig sabihin ay close and mutual sharing of life together. Bakit tayo nilikha ng Diyos? Kasi nais ng Diyos na ibahagi niya ang buhay niya sa atin at close and mutual sharing of life together. Think about that. Ang purpose ng buhay mo, kaya kung bakit ka narito sa mundong ito, ay gusto ng Diyos na i-share ang buhay niya sa iyo personally. Amen. Nais ng Diyos na iparanas niya, i-share niya ang buhay niya sa iyo, iparanas niya sa iyo ang pagiging Diyos niya. Nais ng Diyos na iparanas sa iyo ang pagmamahal niya, ang pagpapahalaga niya sa iyo, ang pagkikare niya sa iyo. Yun yung purpose, primary purpose ng buhay natin. Pangunahin kung bakit tayo nilikha ng Diyos para tayo ay magkaroon ng personal na relasyon sa Diyos. Hindi relihiyon, kundi personal na relasyon. Ang ibig sabihin, nais ng Diyos na makasama ka sa bawat araw. Ibig sabihin that God wants to walk with you in your daily life. He wants to be a part of your daily life. In 2024, how much of our time has been devoted in growing our relationship with God? Ang pangunahing, maaaring sa iba, baka malaliman kayo, pero ang pangunahing purpose ng buhay natin, kung bakit tayo nandito sa mundong ito, sapagkat nais ng Diyos na magkaroon ng personal na relasyon sa iyo. Genesis 2:15, at kinuha ng Panginoon Diyos ang lalaki at nilagay sa halamanan ng Eden upang kanyang alagaan at ingatan. Genesis chapter 3 verse 8 and 9, at narinig nila, so nilagay sila sa hardin. Okay. God created them for fellowship. Nilagyan sila ayon sa wangis ng Diyos. Nilagay sa hardin. Pinipare na ang lahat. Nilagay sa hardin. Sa verse 8 ng chapter 3, at narinig nila ang tinig ng Panginoong Diyos na lumalakad sa halamanan. Sa halamanan, sa kulimlim ng araw. So, they hear the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. Sabi sa English. At nagtago ang lalaki na dapat sana, kaya sila nilikha ng Diyos para saan? Para fellowship. Pero nung nandito na, naglalakad na ang Diyos para sila ay bisitahin at sila ay fellowship, mag-fellowship na sila, nawala na yung tao. Asan ka? Kaya sabi ng Panginoon sa kanila, nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa sa harapan ng Panginoong Diyos sa pagitan ng mga punong kahoy sa halamanan.
At tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki at sa kanya ay sinabi, saan ka naroon? Or, nasan ka? Nilikha sila ayon sa wangis ng Diyos para maka-fellowship, ma-share ang buhay. Nilagay sila sa hardin, pumunta ang Panginoon. Pero pagpunta doon ng Panginoon, sabi niya, nasaan kayo? Kasi nagkasala sila. Amen. But again, ang bawat isa sa atin ay nilikha ng Diyos sapagkat ang nais ng Diyos that He wants to walk with you in this life. Imagine niyo yun. Wala man kayong boyfriend, wala man kayong girlfriend ngayon. Wala man kayong asawa. But there is someone, the Creator God, who wants to have a relationship with you. Na kapag ang relasyon mo sa Panginoon, nakita mo, hindi mo nakakailanganin ng boyfriend, girlfriend. But the Lord, ibibigay niya sa iyo kasi there is no good thing that the Lord will withhold for those who walk uprightly. No good thing. Amen. Pero sinasabi din that he who finds a spouse, a wife, finds a good thing. So hindi we withhold the Lord ang good thing. Amen. Every man is designed to have both the potential and the need for a personal relationship with God. Ang bawat tao ay nilikha ng Diyos na merong both ito, potential na magkaroon ng personal na relationship sa Diyos. Kasi ayon sa wangis ng Diyos tayo nilikha. And need, may pangangailangan din po tayo na tanging ang Diyos lang ang makapupuno sa pangangailangan niya na hindi kayang panuan ng anumang personal na relasyon kundi personal lamang na relasyon sa Diyos. Amen. Naging mga anak tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen. Nagkaroon tayo ng relasyon. Amen. Pero hindi tayo dapat na tumigil doon. Kasi ang nais ng Diyos ay dapat tayong lumago sa relasyon na yan. Lumago. Sabihin niya po natin lumago. Ipapaliwanag ko sa inyo. Ang isang tao ay pwedeng magpakasal sa ang isang lalaki ay pwedeng magpakasal sa isang babae. Right? At therefore, magkaroon sila ng relasyon. Amen. Pero pwedeng hindi lumago sa relasyon. Susundan po ba ninyo ako? Amen. Ang anak, kapag pinanganak ng magulang, ng nanay, ay of course may tatay, pinanganak, nagkaroon ng relasyon. Ang magulang at anak. Pero pwedeng hindi lumago. Paano mo nasabi, Pastor? Merong mga pinapanganak. Right? Nanay, tatay. Iniwanan ng nanay, iniwanan ng tatay. Meron ba silang relasyon ng nanay niya? Meron. Relasyon yan eh. Anak mo yan, hindi mo mapagkakait. Anak. Lumago ba sa relasyon? Hindi. Sa mag-asawa, nagpakasal. Right? May relasyon. Pero pwedeng hindi lumago sa relasyon. Sa atin, ganun din. Meron tayong relasyon sa Panginoon. Pero ang nais ng Diyos na lumagok tayo sa relasyon na yon. Ang ibig sabihin, kilalanin natin ng higit ang Panginoon sa buhay natin. Hindi lamang tayo natapos doon na nagkaroon tayo ng relasyon, but we want to grow in that relationship. Basahin natin itong Philippians chapter 3. For my determined purpose is that I may know Him, that I may progressively become more deeply and intimately acquainted with Him. So ito sabi ni Apostle Paul, my determined purpose, ang layunin ko, I want to know Him. Siya ba'y walang relasyon sa Diyos? Kay Kristo Jesus, meron. Pero ano ang naging determined purpose niya? I want to know Him. That I may, what's the next word? Progressively become more deeply and intimately acquainted with Him.
Sa relasyon natin, nais din ng Diyos na lumago tayo sa relasyon natin sa Kanya. Naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos na ipinakita niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Nalaman natin yung pagmamahal niya sa atin, ay binigay niya ang kanyang bugtong na anak sa atin. Amen. Pero hindi dapat na matapos doon. Nais ng Diyos na sa bawat araw maranasan natin ang kabutihan niya. Kasi meron pa, hindi pa lahat. We can experience God in our life progressively. Progressive. Na sa bawat araw, we desire, we delight in knowing God. What I want to see happen in my life this year, ano yung gusto kong makita sa buhay ko? I want to walk with God closer. So, ibig sabihin, I want to grow in my daily walk with God. At yun din ang nais kong i-share sa atin. Na maging priority natin, lumakad tayo kasama ng Diyos. I want to walk with God closer. Or, of course, tayo naman, hindi naman tayo, kumbaga si Lord nasa atin naman, but sa ibang pananalita siguro, I want to grow in my daily walk with God. So, kung yun yung nais ko, I ask myself this question. Tinatanong ko sarili ko, habang tayo nag-evaluate ng 2025, I ask myself this question. Are there areas in my life where the Lord is being left out or left behind? May mga area ba sa buhay ko, kung gusto ko mapalapit sa Panginoon, na hindi ko maranasan ang presensya niya, magtatanong ako sa sarili ko, meron ba mga area sa buhay ko na iniiwan ko ang Diyos? Lord, diyan ka lang muna. Ako na muna dito. Yes. Kung meron mang ganon sa aking buhay noon, ayaw ko na ng Lord, diyan ka muna tayo. I want to experience life with you, Lord. Isa po pang tanong, may mga, am I doing things in my life where He is not involved? May ginagawa ba ako sa buhay ko na hindi involved si Lord? Na nasa labas lang siya, kumakatok. Wala siya sa buhay ko. Are there things in my life that is not in line with His will, according to His will, but according to my will lang? Meron ba akong ginagawa sa buhay ko na ang gusto ko lang ang pinangyayari ko, na alam ko na kahit na Lord, alam ko na hindi ayon sa kalooban mo to, pero gusto ko talaga siya, Lord, kahit hindi Kristiyano ito. Right? Am I doing things in my life that are not in line with His will, but according to my own desires? Yung mga desire ko lang, yung mga will ko lang, pero hindi kalooban ng Panginoon. Isa pang nais ko, tapos mag-close na siguro tayo dito. Isa pang nais ko is I want to serve God better. So I want to walk with God closer. I want to serve God better. Because for me, there is no better opportunity that is presented to me in this life than to know God and to serve Him with my life. Ewan ko sa inyo, ewan ko sa atin kung ano yung priority ninyo. But for me, there is no greater opportunity in life than to know God and to serve Him with my life. Amen. Amen. So I want to serve God better. Ang question ay tinatanong ko, am I doing everything in the ministry according to what the Lord has shown me? Ginagawa ko ba sa ministeryo? Sa ministry, ano ba, pag maglilingkod sa Panginoon, ginagawa ko ba yung ayon sa sinabi ng Panginoon? Or am I doing things in the ministry that the Lord has not told me? Meron ba akong ginagawa sa ministeryo na hindi naman yan sinabi ni Lord sa iyo na gawin mo? Hindi naman yan ang pinagagawa ko sa iyo, yan ang ginagawa mo. At gawin mo kung ano yung pinagagawa ko sa iyo. O yung hindi ko pinagagawa sa iyo, ay mabuti naman to Lord, pero hindi nga yan. Amen.
Are there some things that the Lord told me that I am not doing? Meron ba mga sinabi ang Panginoon na nakalimutan ko, na hindi mo ginagawa? Sa pagtanong ko, what is my motive in ministry? Anong motibo ko sa paglilingkod? Sa pagpapastor? Sa pangunguna? Anong motibo ko? Am I doing what I'm doing just to please people? Or para sa Panginoon, to please Him? So, yun yung mga bagay lang. Sapagkat ang nais natin na mai-present sana sa atin sa congregation is, for this year, let's prioritize our personal relationship with the Lord. And I pray na hindi lang tayo nakarinig ng mensahe sa ngayon, but I pray sa buhay natin, ma-realize natin talaga, after this, my prayer would be, Lord, maunawaan namin, makita namin ang purpose ng buhay, Panginoon, ay hindi lamang mag-aral, magkatrabaho, magkaroon ng asawa, magkaroon ng pamilya, magkaanak, kasalagaan yung mga anak. Pero na makita natin na hindi lang ang buhay ay magkakaroon lang ng cycle na gano'n. Kundi makita natin that there is purpose to why we are here on earth. Is God wants to have a personal relationship with you. And for us to grow in that relationship so that we can serve God. Amen. Amen. Sa buhay na ito. Na at the end of this life, masasabi natin, pagharap natin sa Panginoon, sasabihin ng Panginoon sa atin, well done, good and faithful servant. Pagkatama ang priority natin mga kapatid sa buhay, sasabihin ko sa inyo, magiging tama ang lahat. Unahin natin ang Diyos sa buhay natin, tatama ang lahat sa buhay mo. Tatama ang pamilya mo, ang relasyon mo sa mga anak mo, ang relasyon mo sa asawa mo, magiging tama. Kung tama ang relasyon natin sa Diyos. Tama ang priority natin. Amen. Pagka binago na natin, inuna na natin ang ibang bagay, nagkakaloko-loko ang buhay natin. Kasi iba na ang priority. Na dapat ang priority ay nandoon, na ilagay na natin doon sa pangatlo, at nauna na natin ang ibang priority na hiniisip natin na siyang priority. Amen. Ang buhay ay may disenyo. Amen. Alam, nagdisenyo nito ay ang Diyos. Kung nais natin maayos ang buhay natin, ayon sa pagkakadisenyong ito, kasi ang buhay ay maganda. Kaya, paborito ko yun. LG, life is good. Kasi I believe that LG, life is good. Na ipapumuhay ang buhay na maganda, masaya. At may papamuhay lang natin ito kapag si Lord, priority natin, we have a relationship with God, and we grow in that relationship, and we serve God in that relationship.